Praise the Lord. Tayo po ay dumako sa ating Prosperity Part 2. Dito po sa ating The Green Pastures. Gusto natin talaga, greener pastures, di ba? Purihin po ang Panginoon na nasa part 2 na tayo ng prosperity, pero hindi muna tayo masyadong aalis sa Old Testament. Ano? So nalaman natin from the very beginning ng prosperity talaga ay plano ng Diyos. Matindi pala ito. Pag dinire-diretso natin at alamin pa sa Old Testament. Pero bigay ko muna sa inyo yung verse na pwede nating pag-usapan. Panggalingan nito pong ating pinag-aaralan. Sabi rito, Beloved friend, I pray that you are prospering in every way. That you continually enjoy your good health or enjoy good health just as your soul is prospering. Hallelujah. Ang ganda nitong verse na to, di ba? Aking minamahal, ang panalangin ko ay ikaw ay lalo niyang i-prosper ng Lord sa lahat ng bagay at magpatuloy ito na i-enjoy mo ang kalusugan mo kung paano ang iyong kaluluwa o ang iyong spirito ay pinaprosper ko. Hallelujah. Let's pray. God, we thank you for your words. Hayaan mo, Lord, na patuloy kaming matuto sa iyong mga salita. Patuloy po kaming lumago sa mga plano mo at gusto mong gawin sa buhay namin. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kapangyarihan, salamat sa iyong wala, at salamat sa iyong pagpapala. We give you praise, Lord. We give you honor and glory. In Jesus' name, Amen. Sa King James Version po, ito pong sabi, NT, New Translation. Hindi, ano nga ba itong NT nito? NLT ang alam ko New Living Translation. New Translation nga. Now, beloved, I wish, sabi niya, yung meaning ng I wish, itong ambisyon na binabanggit mismo ni John. Itong ambition ko, ito yung craving ko, ito yung desire ko, ito yung invoke ko, ito yung will ko, ito yung yearning ko. Above, higit sa lahat, no? Overhead, up, superior, surpassing, aloft, and upon. Ayan, matindi itong nais ni John. All things, lahat ng bagay that thou mayest prosper. Sa lahat ng bagay, i-prosper ka ng Lord. Matindi itong prayer nitong kagustuhan nito ni John. And be in health. Ikaw ay maging malusog. Even as your soul prospereth. Isama na natin yung verse 3. Ito po rin nasabi ng verse 3. And I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth, habang lumalakad ka sa katotohanan. Tingnan po natin may tatlong bagay na binanggit po dito sa 3 John 2. Ito po yung may encounter po natin sa mga susunod na mga pag-aaral natin. Sabi, you prosper in every way lahat na yan, lahat ng part ng buhay mo, pinaprosper ka ng Lord. Talagang gusto hindi ito yung sabihin natin na sa iba lang, kasi pinaprosper siya, kasi pastor siya. Pinaprosper siya kasi magaling siyang businessman. Pinaprosper siya. Marami na tayong pwedeng sabihin kasi, no? Pero ang totoo niyan, ito talaga ang will ng Lord. I-prosper talaga tayo. Be in health. Ang prosperity magiging masaya kung malusog ka. Ang prosperity ay magiging mas matagumpay kung ikaw ang spirito mo ay malusog din. No? Hindi lamang ikaw physically malusog, pati spiritually malusog ang iyong buhay Kristiyano. So, tinan po natin yung blessed life sa Old Testament. Blessed life sa Old Testament. Ano na-encounter nila? At pwede po nating sabihin ay ito pong salitang ito, no? Blessed life in the Old Testament in the midst of battle. Ayan na. Nung lumang tipan, ang matinding pagpapala ng Diyos madalas dumarating kapag merong labanan na nangyayari. Marami tayong nakita sa buhay nila Abraham, di ba? Ang dami yan sa buhay nila Moses, nila Joshua, nila David. Bless na bless ang buhay nila tuwing merong labanan. Parang kumbaga sa panahon natin yan, tuwing may pagdadaanan ka, mas matindi ang pagpapala ng Diyos. Ayan. Ayan, madalas yan Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 1, verse 1. Ito po yung hanggang, hindi ko po babasahin, no? Ito po kasi hanggang 30, verse 30. Pero kunin ko po yung mga mahalagang factor dito. Meron po nagtipon-tipon. Ang pangalan, sila po yung mga Moabites, mga Ammonites, at saka Meunites, no? Meunites. Ayan. Na malapit at nilabanan si Josaphat.
At meron pa nag-aabang, ang tindi nito ha, mula sa lugar po ng Dead Sea. Ito po yung napakalayo. At papunta po sa Engedi or Engeday. Yung lugar pong yon, napakahaba po nito. Punong-puno ng mga kaaway si Josaphat sa lugar na yon. No? Ito yung mula Edom, ayan, hanggang doon sa lugar na kung saan ang lugar na Engedi or Engedi, ando doon sila. Now, natakot si Josaphat. Siyempre, nakakatakot nga naman yun, no? Ang dami mong kalaban. Hari ka, di lahat ng tao sa'yo nakatingin. At sabi, natakot siya, nag-decide siya anong ginawa ng takot niya. Itinulak siyang lumapit sa Diyos. Yan ang pinakamagandang pangyayari sa buhay mo. Na pag nasa gitna ka ng pagkatakot, hindi tao ang hinahanap mo. Hindi sinong kaibigan, sinong kakilala, sino magiging baback up sa iyo, no? Yan. Hindi yun ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay ang Diyos. Sabi rito, natakot si Josaphat, pero sa kanyang takot, nagdesisyon siyang lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Ayan ang maganda, sa Diyos humingi ng tulong. In-announce niya ngayon sa buong Juda, ito ang ating problema. Isik natin ang Diyos at alam niyo sinabi niya, mag-fasting tayong lahat. Grabe, no? Tumayo siya doon. At sinabi niya, ang Diyos natin ay Diyos ng ating mga ancestors. Nangako siya na tayo pagpapalain niya, mapoposes natin itong lugar na ito. Hindi ba kayo, sabi niya, hindi ba, ang Diyos mismo, ang siya nag-alis ng mga kalaban natin sa lugar na ito, ibigay sa Israel ang lugar na ito ng permanent, di ba? At nakita natin to, na ito na ang binigay niya sa ating mga descendants. At kapag may dumating na hindi maganda sa lugar na ito, iiyak lamang tayo, hingi ng tulong sa kanyang templo. Lahat po ng mga tao ay dinala lahat doon ni Josaphat sa templo. Anong meron? Ang mga Amorites at saka Moabites at ang mga tao sa Mount Seir ay talagang nagtipon na sila. Malapit na sila, gusto lang invade ulit ang Israel, no? Yung Israel binigyan na yun, yung mga Israelitang galing sa Egypt na pinagpala na ng Diyos. Pero hindi ng pangako ng Lord na wasakin ka kapag tapos mong makaalis sa Ehipto ng buhay mo, ikaw ay samahan ng Diyos at pagpalain at makalabas, di ba? At sabi nga ganyan sa kanyang panalangin ni Josaphat, sabi niya, nananalangin po ako sa inyo kasi parang ang tingin ng mga taong ito ay kailangan bumalik sa kanilang lupa. Ito na may pangako niyo sa amin. Sabi niya ganyan, no? Kaya ang mga tao sa Huda, people from Judah, itong matindi, nakakatuwa itong story nito. Doon sa templo, sabi niya, dinala lahat, pati mga babies, mga asawa, mga bata, tumayo sila sa harapan ng Diyos. At ang matinding ginawa ng Panginoon, ang espiritu niya ay sumama kay Jehaziel. Si Jehaziel ay isa sa mga anak ni Sekariah, na siyang grandson mismo ni Benaiah. Ito pong sila Sekariah, ito po yung mga anak na, mga Levites and priests of the Lord. Sabi ang ganyan ni Jehaziel, makinig kayo mabuti, lahat kayo ng mga taga-Judah, sabi niya ganyan, lahat na nabubuhay sa Jerusalem. At ikaw, Haring Josaphat, ito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba sa mga taong ito na kakalabanin kayo. Alam nyo, minsan hindi natin napapansin ito Yung blessed life ng Old Testament, parang halos kapareho din natin Kung kailang may problema ka, pinakamagandang lumapit sa Diyos. Kung gusto mo mag-prosper ang buhay mo, gayahin natin itong mga taong ito. Matindi ang kanilang problema, matindi. Ang problema po ng itong mga taong ito, nagtipon-tipon yung mga Amorites, Ammonites, Meunites, no? At itong mga Meunites ito, yun po yung mga nasa paligid ng Israel. Nagtipon sila, ang dami nila, pinuno nila ang Dead Sea, yun po yung mga napuntahan namin lugar, hanggang sa Engedi. Andoon na silang lahat, papalusog na sa Israel, papasukin na nila para labanan ang Israel. Pero, sabi gano'n ni Jehaziel, katuwang pangalan to, no? Sabi ni Jehaziel, tomorrow, hallelujah! Ito sinabi niya, huwag kayong matakot sa maraming taong ito. Itong labanang ito ay hindi mo labanan. That's how we will have our prosperity. Pag may labanan ka, alam mo hindi mo laban yan, laban ng Diyos yan para sa buhay mo. Sabi ng ating binabasang chapter, no? Dito po sa
sa ating binabasa, ang grabe, ano? Grabe itong word ng Lord dito sa Second Chronicles chapter 20. Sabi, ano? Ang grabe. Sabi niya, bukas, hallelujah, you won't fight this battle. Hindi kayo lalaban at ipaglalaban sa bagkus, sabi niya, paninindigan ninyo ang inyong posisyon. Sino ka ba? Anak ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Plano niya i-prosper ka. Kung meron man nasa gitna ka man ng problema, labanan, huwag kang matakot. Sinasamahan ka ng Diyos. Ang plano niya, i-prosper niya ang buhay niyo. No? Stand still, sabi niya, see the victory of the Lord. At pagkatapos, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba, bukas lumabas kayo, harapin niyo to kasi kasama mo ang Diyos. Lahat ng dinadaanan mo, harapin mo, kasama mo ang Diyos. Ang plano niya, ilagay mo sa isipan mo lagi, you will prosper, you will prosper, you will prosper. No? At ang ginawa ni Josaphat, siyempre, pag may ganyang pangako ang Lord, nag-bow down siya, nag-humble siya sa Panginoon. At talagang, at tinawag niya mga Levites, sabi niya, okay, itong gagawin natin bukas ng maaga pa lamang, maglalakad na tayo. At habang naglalakad, nag-appoint siya para magpuri sa Lord, sa kanyang kabanalan, sa kanyang mga pangako. Alam nyo, lahat ng troops, hindi po sila nagpa-practice kung paano lumaban sa kalaban. Sila po ay nagsimulang umawit sa Diyos. Nagsimulang magpuri sa Panginoon. Kung alam mo ipaprosper ka ng Lord, magsimula ka ng umawit. Awitan mo lagi ang Panginoon. No? At ang sabi niya, sa Lord lamang magtiwala sapagkat ang kanyang biyaya ay nagtatagumpay magpawalang hanggan. Habang umaawit sila inambus ng Panginoon ang mga Amorites, ang mga Ammonites, ang mga Moabites, at ang mga tao na mga taga Mount Seir. Talaga naman, na-defeat silang lahat. Alam niyo, pagdating po nila Josaphat doon, ay grabe, wala na pong tao. At alam nyo, yung blessing nila, ganyan pala ganyan pala. Yung blessing ng Old Testament, ganun sila. Sa gitna ng labanan, binibless sila ng Lord. Kung ikaw na sa gitna ng labanan, may blessing kang darating. At ang matindi niya, kung marunong ka magpuri, magpasalamat, umawit sa Panginoon, marunong ka maggitara, kung hindi man, kumanta ka, sumunod ka sa YouTube, kantahin mo yung mga papuri sa Panginoon, magsimula kang umawit, dahil alam mo, iti ginawa niya nung unang panahon, gagawin niya rin sa buhay mo. Malalampasan mo ang problema mo, i-bless ka ng Lord. 3 araw po na kinukuha nila Josaphat, iniwan po ng mga Ammonites, iniwan po ng mga Moabites at saka ng mga taga Mount Seir ang kanilang mga ari-arian, ng kanilang mga dalang ginto, iniwan nila lahat sila nagtakbuhan sa takot. Yung po'y inani at kinuha po nila nila Josaphat. Grabe, 3 araw. Ika-4 na araw, nag-gather sila doon sa Valley of Beraka para magpuri at magtiwala at pagkatapos mag-rejoice sa Lord. At ang sabi nga nila, binigyan tayo ng Diyos ng dahilan para magpuri at magpasalamat. Ang karyan po ni Josaphat ay naging peaceful, sabi po ng verse 30. Sa totoo lang, ikaw ay ang plano ng Diyos i-prosper niya. Kung napapansin mo parang nasa alanganin ang kalagayan mo ngayon, ito na, may sample tayo. Ang ganda ng sample. Umawit, magpuri sa Lord, ibigay sa Lord ang pasalamat kasi ang plano niya, i-prosper niya ang buhay mo. I-prosper niya ikaw. Yan ang plano ng Panginoon. Pangalawang bagay po, yung pong nasa Isaiah 58 verse 5. Tinan po natin yan. Pakita ko po sa inyo yung ating verse. Ayan. Ito po ang sabi, Isaiah 58 verse 5. Hallelujah. Yung tungkol sa fasting. Alam nyo ba yung fasting? Hindi ka lang nagpa-fast. Kung may nakapansin na po sa inyo na tuwing nagpa-fasting tayo, ay may blessing na dumadating. Totoo po yan. Kasi nga, ang taong nagpa-fasting, binibless ng Lord yan. Pinaprosper ng Panginoon yan. Hindi niya pinababayaan yan. Naku, grabe, no? Sabi nga dito sa verse 5 ng chapter 58, is this the kind of fasting I've chosen? Should people humble themselves for only a day? Is fasting just bowing your head like a cattle and making your bed from sackcloth and ashes? Is this what you call fasting? Is this as an acceptable day to the Lord? Sabi niya, ito ba yung klase ng fasting na ginagawa ko?
This is the kind of fasting I've chosen. Tinan niyo po, ito para maging maganda. Lalo tayong makakita ng prosperity at pagpapala ng Lord dito. Sabi niya ganyan, this is the kind of fasting I have chosen. Loosen the chains of wickedness, untie the straps of the yoke of, and let the oppressed go free, and break every yoke. Ayan na, may pinakikita ng Lord. Ito yung klase ng fasting, no? At sinabi sa verse 7, ito po, ang liwanag yan. Share your food with the hungry. Tayo nagpapasi tayo, ay isa din para makatipid. Pero hindi, yan palang pambili mo ng pagkain, itago mo. At pagkatapos ibigay mo, kung sa gawain man, kung saan man, kasi instead na pambili mo ng pagkain at kainin mo, ang ginawa mo ay nag-share ka ng food. Take the poor to homeless, sabi ganon, into your house and cover them with the clothes when you see them naked. Don't refuse to help your relatives. Yan pala yung fasting na talaga, no? Yung mga perang yung kakainin mo binibigay mo sa iba. At pagkatapos ay nagsishare ka, damit at kung ano man yan. Siyempre, wag naman yung ibibigay mo, gusgusin damit na. Mas bago, mas maganda, dahil bago rin ang blessing mo. Sabi ng verse 8, then your light will break through in the dawn. You will heal quickly. Kung may sakit ka, yan ang prosperity. Kasi sabi kanina, be in good health. Kung may sakit ka dahil nag-fasting ka at ang fasting mo ay tama, hindi ka nagpapagutom para pumayat. Ang fasting mo ay talagang para makatulong sa iba at ibigay pa yung kung anong meron ka doon sa iba. Ano nangyayari? Yan nga, no, di ba? Siyempre, hindi ka kakain. Kinuwenta mo na ngayon, no? $20 din to. Bigay mo yun sa mga mahirap o kaya sa gawain ng Panginoon. Nakita mo yung damit mo, sobra-sobra na, di ba? Talagang, Lord, bigay ko na po lahat ito sa kanila. Yan. Siguro ngayon, sa panahon, hindi naman literal na dadalhin mo talaga sa bahay sila. At pagkatapos, siyempre, tutulungan yung mga pati mga relatives mo. Hindi na yung sasabihin pa, utangin kita, 5-6, hindi ganon. Nagbibigay ka na ng pera sa kanila or blessing sa kanila, dahil sobra-sobra ng blessing mo, di ba? Pero matindi mangyayari. Kung may sakit ka, bigla kang gagaling. Ang liwanag dito sa Bible, ito po yung mga Old Testament prosperity na ginawa ng Diyos sa buhay natin. At ang sabi niya ganyan, binanggit dito, your righteousness will go ahead of you and the glory of the Lord will guard you from behind. Magugulat ka. Ikaw ay sinasamahan ng Lord. Meron kang gwardiya sa likod. Sabi ng verse 9, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, here I am. Ikaw ay mananalangin. Paano ka naman hindi magpa-prosper niya? Pagka-pray mo pa lang, sasabihin ka agad ng Lord, narito ko anak. Kasi nag-fasting ka, no? At sasabihin ng Lord, sabi nga, get rid of that yoke. Don't point your finger and say wicked things, sabi ng gano'n ng Panginoon. Ang gagawin na tutulungan ka, sasamahan ka niya, at pagkatapos magugulat ka, maayos din ang buhay mo. Sabi po ng kasunod na verse 10, katuwa ang Panginoon, no? If you give some of your own food to feed those who are hungry, merong giving sa fasting merong sharing sa fasting. Merong giving, yung pagkain mo, sabi gano'n, no? And hallelujah, sasatisfy mo yung pangailangan ng iba. Meron talagang sharing sa fasting. Then you will light shine in the dark. Magliliwanag ka. At ang liwanag mo parang araw sa lahat ng bagay. The Lord will continually guide you and satisfy you. Even the sun-baked places kahit tag-init. Nako, grabe ang iyong protection sa Lord. Hallelujah. At ang lakas-lakas mo. Akalis pala ng sakit yung fasting na yan. Talagang ipaprosper ka ng Lord pag marunong ka mag-fasting. Iba naman, ayaw na ayaw mag-fasting. Hindi, huwag kang matakot. Walang namamatay sa isang fasting. Lahat po sinasama ng Lord. Itong matindi. The Lord will continue to guide you, satisfy you. At sabi, you will become a watered garden like a spring whose water does not stop flowing. Grabe, prosperous talaga. Tuloy-tuloy ang pagpapala mo. Verse 13, if you stop stumbling in the day of worship,
ramdam mo yung tunay na fasting, yung tunay na pinaprosper ng Lord, tuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon. Alam niya yung holiday, alam niya nagde-delight sa worship kay Lord. At pagkatapos ino-honor niya ang Panginoon, sabi ng verse 13. At pagkatapos hindi niya ginagawa yung sarili niyang paraan, hindi siya gumagawa ng kung ano man ang gusto niya, no? At pagkatapos wala siyang sinasabing walang kapararakan. Lahat ng ginagawa niya ay para kay Lord. Verse 14, makakaranas ka ng kagalakan mula sa Panginoon at sabi nga ng tataas niya ang buhay mo sa lupa. And if I will feed you with inheritance, your ancestor Jacob, and the Lord has spoken. Lahat ng mga pagpapala ni Jacob, ibibigay ko rin sa iyo. Grabe. Prosperity talaga. Old Testament pa lang, pinakita na ng Lord, meron talagang prosperity sa buhay natin. At ang pangatlo po, ito po yung pangatlo, no? Yan, pangatlo. Pasensya na kayo, mabilis ako magsalita eh. Tingnan po natin yung pangatlo. Ang pangatlo po ay ang kanyang word. Psalm chapter 1. Blessed is the person who does not follow the advice of the wicked. Ayan, hindi ka yung sumasali na lang basta-basta, ay yaman ka dito, dodoble pera mo. Kasi alam mo, hindi naman yun ang paraan ng Diyos para sa iyo, para pagpalain ka lang ng Lord. And then, and take the path of sinners. Ayan, yung mga corrupt. Hindi yun ang paraan mo. Ayan, no? And join the company of the mockers. Yung hindi ka nangahamak. At sabi ng verse 2, rather he delights in the teachings of the Lord. Ito yung isang way kung paano dadaloy ang prosperity sa buhay ng isang tao doon sa Old Testament. Hanggang ngayon naman pwede rin, di ba? Yung liwanag na gusto mo, yung kinalulugdan mo, yung kinatutuwaan mo, ay ang mga katuruan ng Panginoon. Ayan, pag lagi kang nakikinig ng katuruan ng Diyos, ay, ako makinig, hindi naman marunong yan. Ayaw ko makinig, hindi naman magaling magturo yan. Wala kang pakialam kung sino tuturo. Ang alam mo, pag nakikinig ka, pag kami nagtuturo, nakikinig ka talaga ng gusto. At alam mo, may mga salita ng Diyos na titimo sa puso mo. At alam mo, na ginagamit ng Diyos yung taong nagtuturo. At hindi naman yung tao ang gusto mo talaga, ang gusto mo ay ang kanyang salita. At nagre-reflect ka, sabi rito, is teachings day and night. Meron kang meditation, meron kang devotions. Alam niyo yung mga tao nagde-devotion, blessed na blessed. Pinaprosper ng Lord yan. Tinan niyo kung bakit. Pakita ko sa inyo kung paano, kung saan ang galing prosperity nila. Sabi ng verse 3, hanggang verse 3 na lang po, no? And he is the tree planted beside streams. Wow, kapareho na nagpa-fasting. Parehong pinagpapala eh. Parehong pinaprosper ng Lord, no? A tree that produces fruits. Ang dami mong bunga. Kapag ikaw mahal na mahal mo ang salita ng Diyos, ipaprosper ka ng Lord. Hallelujah. In seasons and whose leaves do not wither, hindi ka matutuyuan. Hallelujah. He succeed in everything he does. And sabi, whatsoever he shall do it, sabi ng King James, will prosper. Will prosper. You will prosper with the word of God because of God's word. Hallelujah. Grabe. Ganyan pala ang Old Testament. Psalm 112, pangatlo po ito. Yung fear, the fear of the Lord. Pang-apat, the fear, yung takot po. Sabi, hallelujah, blessed is the person who fears the Lord. Pag may takot ka sa Diyos, sigurado ako ipaprosper ka ng Lord. Paano ba may takot sa Diyos? Siyempre, basahin natin ito, no? Who fears the Lord and is happy to obey the commands of the Lord. Yung pinapakinggan at sinusunod salita ng Diyos at ang mga utos ng Panginoon. Sabi ng verse 2, yung descendants mo, ito po yung prosperity na hindi lang sa iyo. Yung iyong descendants, dadami, magiging malakas sila dito sa lupa, no? I-enjoy nila yung kanilang pangalan na pinagawa. Yung family mo, yung descendants mo, person will be blessed, pinagpala. You will prosper, no? Wealth and riches will be in his home. Yung tahanan mo, blessed na blessed, sinasamahan ng Diyos. His righteousness continues forever. Grabe, light will shine in the dark from the decent person. He is merciful, compassionate, and fair. Dalamdaman mo na gusto mo yung pagkamaawain mo sa iba, yung gusto mong pagpalain iba. Sabi ng verse 5, all goes well for the person
who is generous. Kapag lagi ka nagbibigay and lend willingly, nagpapahiram, nagbibigay na, nagpapahiram pa, earn an honest living, totoo yung iyong pagtanggap ng pagpapala, hindi ka nandadaya. Sabi ng verse 6, you will never fail, hindi ka magpifail. Yung righteous person will always be remembered. He is not afraid of bad news. Sinabi na taghirap, sa'yo hindi. The heart remains secure, full of confidence in the Lord. Kay Lord kasi ka nagtitiwala. Meron kang fear of the Lord. Alam mo, pag mali ang ginagawa mo, kailangan mo na itigil, kailangan mo na sabihin sa sarili na kailangan ko na magtiwala sa Lord. Kailangan ko ibigay sa Panginoon ang dapat kong ibigay sa Kanya. Kailangan sa Kanya ko ibigay at tingnan lahat ng plano niya sa buhay ko. Mga kapatid, iba po yung prosperity ng taong may takot sa Diyos. Grabe! Woo! So, sobra pala, no? Hindi lang pala, kasi madalas lang natin narinig sa pulpit pagka nagtuturo, magtanim tayo, magtanim. Meron pa hong mga bagay na pinanggagalingan ng blessing ng mga tao. Kasi nagugulat yung iba, ang dami ko na naibigay. Ba't kaya parang sasabihin naman sa'yo, kasi yung tinanim mo, mangga, matagal daw bumunga. Tama naman lahat yun. Ito mo sinasabi ko, tama lahat. Sabi naman yung sa akin, kamatis, kaya bilis bumunga. Well, it doesn't matter whatever it is. But yung pagtatanim po ay isang part lang at way para ikaw ay lalong pagpalain. Meron pong pagpapala na pag ikaw binigyan, natatapos doon. Pero may pagpapala na tuloy-tuloy. Ito po yung pinag-aaralan natin. Prosperity part 2 po tayo. Yung pong itong mga pag-aaralan sa prosperity, malalaman ninyo, grabe, no? Ano yun? Ano yung mga una nating narinig? Sabi nung una ay binanggit na in the midst of the battle. Pagka ikaw nagtiwala pa rin sa Lord in the midst of the battle, prosperity will flow. May fasting ka, prosperity will flow. Merong word of God ka, prosperity will flow. Meron kang fear of the Lord, prosperity will flow. At pagkatapos ito pong last, hallelujah, are we ready? Ito na po ang last. Medyo sabihin naman natin yan namang inano mo. Hindi ko na po binasa yung iba rito, no? At yung last po, ito po hindi parang for my own benefits, no. Hallelujah. Pag basahin na lang po ninyo yung Psalm 112, yung buong chapter, andun po lahat, no. Hallelujah, yung tungkol sa prosperity. Pero dumukwang na po tayo sa 2 King chapter 4 verses 1 to 5, an encounter with the servant of God. May mga servant of the Lord. Ito yung naituturo naman sa atin. Ito naman kasi sa Old Testament nangyari. Ito po yung naituturo sa atin na maraming lingkod ng Diyos. May mga servant ng Lord na tinatawag nating matabang lupa. And that's reality. Totoo naman talaga yun. May mga servant ng Lord na ginagamit niya para i-prosper ang buhay mo. Kasi ginagamit sila talaga ng Lord. Sinabi nga yan ni Joseph believe God and believe His prophet. Isa sa mga dahilan kung bakit lumakas ang loob nila, merong servant ng Lord na kasama sila. Sa iyong buhay, Kristiyano, may mga servant din ng Lord na gagamitin siya para mag-declare sa iyo at sabihin sa iyo, ibigay sa iyo, i-release sa iyo ang blessing ng Lord. Kasi ang servant ng Lord, katulad yan na sinabi kinonfirm niya ni Jesus Christ. Sabi niya ganyan, kapag merong nagbigay sa inyo ng tubig o pinakain kayo, tanggapin ninyo. Sa totoo lang, sabi niya, ang sino man tumatanggap sa inyo ay tatanggapin ang pagpapalang nasa inyo. Ganun yan Di ba, magkakaroon tayo ng servants blessing dahil yung mga taong yun tinanggap natin at nagbigay tayo ng maganda at oras sa kanila. Yung blessings magpo-flow yan sa buhay natin. At grabe yan, sa totoo lang. Iba po ang servant noong unang panahon na nagiging channel of blessing, channel of prosperity ng mga tao. May lumapit sa chapter 4 po ng 2 King, verse 1. May lumapit na babae at sabi niya ganyan, meron ka pong disipulo, yung asawa ko, disipulo niyo po. At pagkatapos po ay namatay. Ang problema po, yung pong disipulo pong yon ay nag-iwan ng utang. Sabi ni Elijah, ni Elisha. Alika, anong meron sa inyo? Sabi niya, naku, konti na lang. Meron na lang kaming konting langis dito. At ito na lang ang aming sabi niya, except a jar of oil, olive oil, ito na lang ang meron kami. Sige, manghiram kayo ng mga lalagyan, sisidlan. Sunod naman sila. Yun Sunod ka. Sumunod po sila. At pagtas nila sa kanila, nililipat ni Elisha yung oil dun sa mga sisidlan. Sabi niya, hiram pa kayo. Naku, napakadami po nilang nahiram.
Pag tumigil ka ng kakahiram, hindi naman ito ibig sabihin hiram ka ng pera sa iba. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsunod sa lingkod ng Diyos. At may sinasabi siya. Kaya sinabi niya an encounter with the servant of God. Hindi po an encounter of borrowing the jars or container. Hindi po yon. Sinunod nilang sinabi ng lingkod ng Diyos. Ayan, maluwanag yan eh. Kailangan talaga sumunod tayo sa mga lingkod ng Diyos. Marami silang back up from God. At pagkatapos, pagkasunod po niya, nung napuno na lahat, sabi niya, wala na po kaming mahiraman. Okay, sige, ibenta nyo na lahat yan. At yung iba naman, ibigay mo sa yung mga anak. Kasi kung hindi po nangyari yun, yung mga anak niya ay gagawing alipin, dalawang anak nila. Dahil may mga pagkakautang silang iniwan ng disiplo ng Panginoon. Sa totoo lang po, ang mga servant ng Lord, blessing po yan. Huwag po tayo mainis dyan. Huwag kang magagalit sa kanila. I-bless nga natin kung tutusin. Hindi po nila iniingi ang blessing ninyo. Sila po ang nagre-release ng blessing. Kung sila po ay bibigyan ninyo ng something, ay ito po ipagtatanim din sa kanila. Binanggit ko lang po ito kasi ito po ang kasama sa ating prosperity part 2. At hindi po natapos dito. Pag tinignan po natin, sa verse 8 na naman, panibago naman, merong isang Shunem woman. May maasawa siya, matanda ng asawa niya. Natutuwa siya kay Elijah. Tuwing dadaan sa bahay nila, humihinturo at nagsishare sa kanila. At pinatutulog nila. Sabi niya, gawan kaya natin ng magandang kwarto. Ayan, hindi lang po sinusunod, binibless pa yan. Ginawa nila ng kwarto, natutulugan. Ayan palang bahay, pagka tinulugan ng servant ng Lord, ay blessed na blessed din. Ayan, merong prosperity yan. Alam nyo nangyari, pag-gising ng umaga, sabi niya, ano bang pwede? Tinan mo ako nung kailangan nila. Tapos nalaman nila na walang anak. Eto na, matindi. Yan, yung mga walang anak dyan, ha? Kailangan ninyo. Bless the servant of God. Anong ginawa nila? Sabi ganoon ni Elisha, bukas, sa sunod na spring, meron ka nang aalaga ang bata. Sabi, naku, wag po ninyo akong paasahin. At pagdating nga ng spring, dumating nga yung baby. Tapos nung lumalaki na po yung baby at kasama, ito po yung nasa verse 8, ang ating binabasa, at hanggang sa verse 39. Ang haba kasi, kaya pag binasa ko, mapapaba tayo sa 2 Kings chapter 4. Alam niyo po, nangyari, bumagsak yung bata. Sumama sa tatay eh. Pinunta niyo yung tatay, nagtatrabaho sila, bumagsak siya. Siguro, nabago kang ulo, hindi ko alam kung anong nangyari. At pagkatapos ay namatay. Sabi ngayon nung Shunem woman, sabi niya, pupuntahan ko lang ang servant of the Lord. Sabi ng asawa niya, actually, himala na kasi matanda na asawa niya, pero nagka-baby sila. Sabi nga ganyan, huwag mo na siyang istorbohin, hindi pa new moon. Sabi niya, huwag kang magalala, akong bahala. Kasi may usapan sila eh. Itong babaeng ito nakakatuwa. Sobrang pagtitiwala niya sa Diyos sa magitan ng alipin ng Diyos. Pagdating niya po doon, ay sinabi ni Elisha kay Gehazi, dali mo itong tungkod ko, ipatan niyo doon sa bata na namatay. At huwag kang makikipag-usap kahit na huwag kang babati, diretso ka lang doon. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Gehazi. Kasi nung ipinatong niya yung kahoy, walang nangyari sa bata. At sabi ng babae, hindi ako alis dito nang hindi kita kasama. Isinama niya ngayon si Elisha. Pagdating doon, pinag-pray ni Elisha, walang nangyari, nakatatlong prayer yata siya, tapos dinaganan niya na, itinapat niya ang kanyang mga kamay, sa kanyang kamay at ang mukha niya, yung hininga, at diniklear niya mabubuhay yung bata. Nabuhay na yung bata. Pagkabuhay po ng bata, doon nakita niya na sobra, at hallelujah. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Sa totoo lang. Dala-dala po talaga ng maraming servant of God ang prosperity rin sa bawat tahanan. Huwag po natin silang, gawin po natin silang talagang, kumbaga ay hindi ko sinabing itaas natin para bang sasambahin, hindi ganon. Ang point ay mahalaga rin sa buhay natin. Mahalaga, pamilya natin. Blessing po ang mga servant of God. Meron pong binubuhos na prosperity through their lives. Tandaan po natin yan. Yung mga pastor natin, mahalin natin yan. Mahalin natin siya. Kaya minsan sabi ko nga, okay, may assistant pastor, pero iba po yung pastor. Yan, sinasabi ko yan talaga.
pagka nga yung Pastor's Month, Pastor's Month ba yun? Ay sabi ko nga, ibahin ninyo yung blessing ng pastor ninyo, yung pinaka-head, kasi siya talaga yung servant ng Lord doon. Sila mga assistant, sabi ko ganyan. Lagi ko sinasabing ganon, hindi dahil para sa akin, hindi para kung kanino man. Ang puntos dito, nilagay sila talaga ng Diyos diyan bilang representative niya. At sinabi na po ni Jesus Christ yan, ano man ang gawin nyo sa lingkod ko, no? Yun din yung bubuo sa inyo, yung blessing niya magbubuo sa inyo. Alam nyo, ang buhay ng mga lingkod ng Diyos, punong-puno ng himala yan. Ang blessing niya, punong-puno ng himala. Yung pagkilos ng Diyos yan, grabe. Bubuhos po ang prosperity sa buhay nyo, sa tahanan ninyo, kapag po minal natin ang lingkod ng Diyos. Praise God! At yan po ang ating pag-aaral ngayon sa part 2 ng prosperity. God bless you po. Mag-pray po tayo. God, I thank you for these people. I ask that you bless their lives, Lord. I-bless nyo ng todo-todo, umaapaw ang pagpapala sa buhay nila. Habang ginagawa nila itong mga bagay na nangyari sa Old Testament, ay maging kopyahan namin ng mga bagay na gagawin mo ngayon yung New Testament o ngayong panahon namin. Release more blessing upon your people and understanding patungkol po sa aming pong pag-aaral dito po sa Prosperity Part 2. God bless po. God bless all these people of God who listen to your words and take it by heart as they follow you. Meditate on your words, fear of the Lord, hallelujah, having their fasting, and also in the midst of their battle, they will win the battle because they believe in you, Lord, trusting you in many things. God bless each one of us. I give you all the praises, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. Naku, pagpalain po tayo ng Lord. Salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay.